Breaking news, Diyos ko po, VP Sara hindi na makakatakbo sa 2028. Bakit? Panoorin hanggang dulo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! VP Sara, hindi na makatatakbo. Utang ina, shit. Aba, Hindi na daw makakatakbong presidente si VP Sara, sabi ng mga hindot. ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Ayan, syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay. Pagpatuloy natin. Pero tama sila. Tama po sila, hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam niyo kung bakit? Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan na lang niya umupo. At iboboto na siya ng taong bayan. Kahit hindi na mag-effort yan, wala siyang kalabang matino. Hindi, totoo naman yung sinasabi ni Banat Bay, no? Wala naman talagang kalabang matino si VP Sara sa 2028. Kaya nga sinasabi ko sino ba ang maaari nilang iharap kay VP Sara sa 2028? Di ba? Kasi talaga, kaya nako. Wala akong maisip. Ngayon sinasabi nga ng iba si Tulfo. Si Tulfo daw ang pwedeng tumapat sa... Malabo Malabo. Malabo sa tubig kanal. Di ba? Kumbaga si Tulfo hilaw pa yan At saka yung mga pinaggagawa niya ngayon, no? Medyo, di ba? Kasi wag kong babasihan natin yung ginagawa niyang pagtulong sa istasyon niya, sa TV o sa YouTube. Hindi naman yun ang pwedeng basihan. Di ba? Hindi naman yun ang basihan. Kumbaga ang basihan natin dito, sino ba ang mas may, di ba? Mas may amor sa ating bansa, sa ating mga kababayan, na walang pinipili, di ba? Walang pinipili na kahit sino. Handang paglingkuran at handang salagin. Ito ang importante, handang salagin ang lahat ng katiwalian dito sa gobyerno. Yun ang kailangan natin. At yun ay nakikita natin kay VP Sara na hindi natin makita sa iba. At alam na ng taong bayan, hindi nyo na maloloko yan, na yung ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte ay isang kalokohan lang. Mantakin mo na kailang attempt na kayo mula doon sa PI. Alam niyo yung PI? Yung People's Initiative. Yung babaguhin ng konstitusyon para maupo ang kanilang hari. Ayun yung unang step nila Kahit anong paglabas nilang pera at pagbibigay suhol nila doon sa mga kongresista, nabuking at sablay. This time, meron na naman silang bago. Pero katapos nung PI, sinundan niya ng impeachment. Hindi na naman effective yung impeachment na yan. So, siyempre, meron na naman silang mga bagong pautot. Tulad ng plunder case. Yan naman. At siyempre, yung... Kaya sa totoo lang, no, napasensya na kay mga katunay, medyo malaki boses ko kasi meron akong umot sipon. Tinamaan tayo. Siyempre, nagpapalit-palit na yung panahon. Sa totoo lang, no, talagang hindi nila titigilan si VP Sara hanggat hindi dumarating ang 2028. Di ba? Kumbaga hanggang 2027 yan Kapag wala talagang nangyari sa 2027 sa mga pinaggagawa nila kay VP Sara, wala na yan. Pasok na si VP Sara sa 2028. Kaya ngayon, tingnan nyo, puspusan ang ginagawa nila. Halos yung problema ng bansa, hindi na nila pinapansin Ang problema na lang na pinapansin nila yung kay VP Sara lang Di ba? Kung papansinin niyo yung mga, di ba? Hindi na nila iniintindi yung flood control project.
Hindi na nila iniintindi yung kurakot na nangyari. Hindi nila iniintindi ang problema ng Pilipinas. Hindi nila iniintindi yung 500 pesos Noche Buena na sinasabi. Wala silang pakialam sa taong bayan, mga katunay. Dito nila pinapakita yan. Kasi kung may pakialam sila sa taong bayan, sa dami ng problema na iilan na binanggit ko, lahat yan tutugunan nila. Pero anong ginagawa nila ngayon? Nakatutok lang sila sa iisang tao, sa iisang pamilya lang. Hindi nila tinitigilan. So ang ibig sabihin yan, hindi para sa bayan, hindi para sa mamamayan ang ipinaglalaban nila, kundi sa sariling interest lang nila. Yun po yun. Sana naman magising na po tayo, mga katunay. 'Di ba? Magising na tayo sa katotohanan at malaman na natin kung sino talaga ang tao na kumikilos sa sarili niyang interes at kumikilos para sa bayan. Case na yon, hindi naman sa timing hindi sa timing na may lumabas na whistleblower. Pero mamaya ipapaliwanag natin yung mga kasinungalingan nitong mga grupo na ito. Magkakasama na po sila, pinangungunahan niya ng mga teroristang NPA. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi Ayan sa mga nanonood, subscribe kayo kay 52% Balat hindi Bay. nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Alam nyo naman itong mga NPA, itong mga makakaliwa, ay galit na galit kay VP Sara Duterte. Yan ang mga may ayaw kay VP Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa, yung mga nagrarari sa karsada, yung pasigaw-sigaw dyan. Ako po, ayaw na ayaw nila sa mga Duterte. Pero gayon pa man, meron pa ding sumali sa kanila. Sino? Yung mga kakampuet. Gago! Alam nyo kasi, yung mga NPA, ang habol niyan, alam nyo naman, ang gusto niyan yung mga may hinang nilalang na presidente para nakokontrol nila. Halimbawa, katulad ni Marcos na isang mahinang nilalang. Ngayon nga, marami na nagsasabi na tila marami ng kontrol ang mga NPA sa loob at labas ng gobyerno. Yes. Bakit? Mahina ang presidente. Kukuya-kuyakoy. Pagising, sabi nga ng kanyang kapatid, nagmamariwana. Paano mo ba naman mapipigilan yan kung ganyan ang iyong kapatid, di ba? Sabi ni Senator Amy, paano mapipigilan yung ganyan kung ganyan siya at sabog? Hindi po ako nagsabi niyan, si Senator Amy. Wag ho kayo magagalit sa akin, kayo mga tarantadong loyalista. Wag kayo magagalit, magalit kayo doon sa kapatid. So, yan ang gustong-gusto ng mga NPA at mga makakaliwa. Yung madali nilang mauto. Tulad nyo, kayong mga kakampuet, kayong mga Gen Z, yung mga kulang sa arugang Gen Z, dahil yung kanilang tatay at nanay nag-aaway at yung tatay nila may kabit, yung nanay nila sugarol, o di kaya yung nanay nila pinapatos yung driver. Gago! Kaya kulang sa mga aruga yung mga Gen Z na yan. Marami nga dyan, naging bayot na Gago! Real talk? Yan ang real talk sa inyo. Gago! Di ba? Sakit ba? Masakit? Ganun talaga ang buhay. Minsan masakit. Gago! Pero minsan masarap din. Gago! Bakit naman itong mga kakampuet ayaw sa kanya? Ito kasi mga kakampuet, alam nyo, ito mga kakampuet, ito po yung mga minegosyo sa gobyerno. Nawalan sila ng posisyon nung nakaraang panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon na sila ay nakabalik na sa panahon ni Marcos, na dating kanilang binabatikos, ngayon tuwang-tuwa ang mga hindot. Gago! Tuwang-tuwa ang mga animal na mga kakampuet. Kasi alam mo yung mga kakampuet na yan, sila po ay mga double standard na mga nilalang. Diba? Sa totoo lang, itong mga to is para silang kumain ng sarili nilang suka. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, galit na galit sila sa mga Marcos. 'Di ba? Galit na galit sila sa mga Marcos noon. Ilang dekada silang galit sa mga Marcos. Pero ngayon, halos tiklop tuhod na sila ngayon. 'Di ba? Halos, 'di ba? Halos dikitan na nila. 'Di ba?
kumbaga kinain nila ang sarili nilang suka. Kaya nga kung magtataka kayo, bakit kayo nagagalit sa mga Duterte kung sa mga Marcos kayo nagagalit? Kung yung sinasabi niyong Marcos ang nagpahirap sa inyo nung mga panahon na yun, bakit sa mga Duterte kayo nagagalit? Anong kinalaman ng mga Duterte sa pagpapahirap sa inyo nung martial law? Kaya tuloy nakikita ko, puro drama lang yung ginagawa nyo na pinahirapan kayo sa martial law. Huwag na po natin gamitin yun. Diba? Para lang kayo nagdadrama eh. No? Kasi, alam nyo pinahirapan kayo? Alam nyo yung pamilya nyo o mahal nyo sa buhay na wala nung martial law? Sinisisi nyo si Makoy, si Marcos? Dahil nawala, ganito, ganyan. Kung makapag-rally kayo, kala nyo dati, ganun. Tapos ngayon, bati-bati na. Ganun na lang ba kabilis na tanggapin ang pangyayari kung tutuusin? At ibintang sa iba na walang kasalanan. Diba? Ganyan yung pinaglalaban nyo nun eh, kaya ginaganyan nyo si Apo Lakay. Diba? Kaya ganyan ang ginawa nyo sa mga Marcos. Tapos ngayon, diba? Bait-bait nyo sa mga Marcos. O baka naman, inuuna nyo lang si VP Sara sa at tapos isusunod nyo mga Marcos na tanggalin. O ayoko naman magsalita. Pero binibigyan nyo kami ng ganitong isipin. Diba? Galit na galit sila sa mga, sabi nila, babaero daw si Pangulong Duterte, Kesyo Bastos daw. Pero hindi man lang sila nagkokomento kay Rapi Tulfo. Oh, by the way, hindi ako nagsabing babaero siya, ha? Yung mismong kapatid niya rin. Naku po. Laging kapatid ang nalalaglag, ano? Ba't kaya ganun? Buti na lang yung kapatid ko, hindi ako nilalaglag. Eh, wala naman kasi malalaglag sa akin, eh. Laglag na kasi ko, eh. Kontakin mo sabihin ng kapatid ni Rapi Tulfo, okay lang naman maging babaero, wag lang lalakero. Sa bagay. Di ba? Sa bagay, kasi kung lalakero si Senator Rapi Tulfo, medyo masagwa, ha? Pero again, yan yung sinasabi nating double standard etong mga kakampuet. Bakit? Dati galit na galit sila kesyo ang dami nilang pinaparatang kay Pangulong Duterte sa pagiging babaero, pero dito sa kanilang tila magiging kandidato, hindi man lang sila umimik, di ba? Hindi naman natin Sinasabi nga masama daw pag nanlalaki. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, wala nang bago dyan eh. Basta pag mga Duterte nasasangkot sa issue, ay isinasangkot nila sa issue. Nasasangkot sa issue pala. O, inaano na nila. Totoo yan ako. Kung ano-anong pinagsasabi nila sa mga Duterte. Pero pag yung sa iba, wala, no comment sila doon. sabing totoo yun, ha? Pero ang sinasabi lang natin, bakit tila hindi ata kayo umiimik ngayon? Di ba? Yan ang double standard, oh. Pero ngayon nga, todo-todo sila na i-disqualify si VP Sara Duterte kasi that's the only way para manalo sila. Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, kahit sa tindi ng mga paninira ng mga tao kay VP Sara Duterte, grabe ang taas ng kanyang ratings. Alam nyo, tatantarin nila to, expect more. Baka mamaya kung ano na ibintang sa kanya na, di ba? Malay nyo, siya ang pumatay kay Rizal, siya ang pumatay kay Nino, yung mga ganong pagbibig. Kasi kung tutuusin, doon na sila naiinis, doon sila nag-aalala. Kasi kahit anong paninira ang ginagawa nila kay VP Sara, hindi talaga umuubra. Lahat ng mabibigat na akusasyon, inakusan na nila kay VP Sara. Diba? Hindi talaga kinakagat ng tao. Hindi naniniwala sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, may pruweba kasi ang mga Duterte. May resibo yung mga Duterte. Kaya mahirap siraan o pabagsakin ang mga tao na may resibo sa taong bayan. Yung merong pinatunayan. Matagal nang naglilingkod ng mga Duterte, lalong-lalo na sa Davao. Sa Davao pa lang, pinatunayan na ng mga Duterte ang sarili nila. Lalo na nung naging presidente si Tatay Digong. Diba? Yung pandemic, mas lalong pinatunayan ni Tatay Digong ang sarili niya. Diba? Kaya napakahirap nilang pabagsakin eh. Kaya kayo naiinis dahil alam nyo sa sarili nyo, hindi nyo kayang kunin ang simpatsya ng taong bayan. Hindi nyo kayang kunin ang simpatsya kay VP Sara. Kay VP Sara pa rin naniniwala yung mga tao.
Kaya wala na kayong ibang dapat gawin kundi magkaso na lang ng magkaso. Baka sakaling makalusot pa. Yun na lang yung paraan nyo eh. Kasi hindi nyo na kayang lasunin ang isip ng taong bayan. Pintang, malay nyo may lalabas siya na whistleblower, di ba? Oh, mahilig sila sa blow eh. Alam mo naman Blow yung mga yan eh. tapit. Mga komblo. Alam mo yung komblo? Ay nako, i-google ninyo pero iilang grupo lang ang nakakaalam ng ibig sabihin ng komblo. Ito, anyway, pag-usapan natin to ha. Itong balita na to. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Take note, ikinabit nila yung pogo. Kaya pala sila todo-todo nasira nun sa pogo. Which is totoo naman. Ako, ayoko talaga yan. Diba? Kaya nila idinawit si Harry Roque at kung sino-sino pa para i-connect nila eventually yung pogo kay Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin yan. Pangulo na yan. I claim it. Presidente na yan si VP Sara Duterte. Hindi, para sa akin ako. Yan ang kanilang... Yan na rin ang gusto ko itawag sa kanya, presidente. 'Di ba? Kung hindi siya dadayain, kung maliligtasan niya lahat ng mga inaakusa sa kanya at makakarating siya ng 2028 at tatakbo siya, wag lang dayain, napakalaki ng pag-asa niyang manalo. Eh, noong 2022 nga, kung di nag-vice yan, malamang presidente na yan ngayon eh. Ang kanila pong inaano ngayon na siya ay produkto ng China, produkto ng Pogo. Diba? Yan ang kanilang packaging ngayon eh. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ninooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman, tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor, pero hindi niya na-meet yung mayor of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na Wow. kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Naks naman. Nakasaad sa notaryadong sinampaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anya'y 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020. Take note mas malaki ito. Nilakihan talaga nila eh. Mas malaki kesa doon sa delivery ni Saldico. Tanginang yan. Sa totoo lang, kung ano-ano na yung kinakabit nila kay VP Sara eh. Gusto talaga nilang i-divert yung nangyayari. 'Di ba? Kung ano-ano na talaga. Kaya talaga si VP Sara talagang aasahan niya talaga yan eh. Ito ganito katarantado ito mga kakampuet, mga legal illuminary, mga analyst nila. Mantakin nyo, nung panahon na si Saldico nagsalita, di ba? Kini-question nila yung, paano mo binitbit yan? Ang bigat-bigat niyan. Nagkasya ba yan? Ganyan yung mga yan eh. Lalo na yung nasa media, pag nag-uusap-usap sila sa mga podcast nila, magkakasya ba yan? Oh, lalo. Pero ito walang question. No, yung kay VP Sara hindi nila kino-question. At tama naman si Banat Bay, ang dami nilang question doon. Kung paano binitbit yung pera, ang bigat niyan. Samantalang ito, hindi nila kino-question na dala ng bagman na sinasabi nila. O, kay VP Sara. O parang ang tingin nila sa Incredible Hulk daw yan, kaya malakas. Ganon. Lalo niyan, dyan sa hindi ko na nasasabihin, dyan sa Reliance, marami dyan mga kakampuet. Tsaka marami rin dyan mga komunista. Di ba? O, So, totoo lang, ito mga kakampuet, dilawan, no? Sa totoo lang, hindi naman kayo makabayan talaga eh. Hindi po kayo makabayan. Gusto nyo lang talaga makabalik sa pwesto. Diba? Hindi po kayo makabayan. Ulitin ko, kung makabayan kayo, hindi lang problema kay VP Sara ang tutugunan nyo. Pero saan lang kayo nakatutok? Sa pagpapabagsak kay VP Sara. Diba? Kaya hindi masasabing para sa bayan. Kaya kayo wag na kayo magpo-post ng kung ano-ano na para sa bayan, hinihiling ng taong bayan na ituloy ang impeachment. Wala pang humihiling. Kita nyo nga yung rally nyo eh. Nilalangaw. Ilang beses na kayo nagrarally, puro langaw. Oh.
Dinaig pa kayo ng iglesia, talagang pinupupog ng tao. Napakarami talaga. Hindi mo mahulugan ng karayom. Kayo pwede kayo hulugan ng karayom. Wala na talaga naniniwala sa inyo. Kayo-kayo na lang talaga. Siguro, kayo-kayo, magkampihan dyan, nagpapaniwala kayo sa isa't isa, pero nahihirapan na kayong kunin ang tiwala ng mga tao. Ang nangyayari kasi, baka mamaya, masyado kayong kampante kasi nanalo si Bam, tsaka si Kiko, nakapasok sa Senado. Na sinasabi nyo, eto na yung umpisa, nagtitiwala na sa atin yung tao. Ano ba? Bakit ba nakapasok si Bam? Kasi inilalabas yung video niya na pinupuri niya yung mga Duterte. Tapos biglang, di ba si PRRD pinupuri niya? Doon sa naipasa sa kanya. Kaya siya nanalo. Tapos eto, si Kiko. Kaibigan daw ni PRRD dati, ganyan. Parang ganun, ewan ko ba dyan? Tapos yung wow, dagat. Sa totoo lang, sa susunod na taon, tignan natin. Sa susunod na mga laban nila. O kaya magpatakbo kayo ng dilawan sa 2028. Tignan natin. Sabi nila kesyo daw hindi magkakasya yan. Ngayon, eto, basta na lang nilang tinanggap. Mantakin mo mag-isa lang siya nag-deliver. Dala-dala pa sa comedy bar. Mali-maleta. Papasok ka na comedy bar, may dala-dala ka maleta. Ayop! Gago! Tanginang niya. Eto kung ikaw magpapadeliver ng sobrang laking pera, bakit pa dun sa bar? Pwede naman sa mas maayos-ayos dun sa bahay. Pera yan eh. So, siyempre yung Yes. movements, gusto mo, basta ko naman yun. Yung galawan, nung pera, siyempre lilimitahan mo. Di ba? Hindi mo pwedeng, alam mo yun, magdi-deliver ka, hindi nga lang 1 milyon yan eh. Kahit nga, kunwari, halimbawa lang, may magdi-deliver sa akin 1 milyon. Hindi ko pa pupuntahin sa bar, pare. Kita tayo sa bar, Tama yun, hindi ko saan-saan mo dadalin. Kasi, una, masyadong bulgaran dun sa lugar na yun. Masyadong maraming nakakakita. Hindi siya private place. Kung magkakaroon kayo ng mga transaksyon na ganyan, lalong-lalo na ganyan, syempre kailangan pataguyan. Hindi pwedeng nakikita yan. Kailangan yan, dali mo na lang sa bahay, dali mo na lang sa ganito. Diba? Katulad nga sa pelikula, nakikita natin kung may palitan ng droga at saka pera eh. Diba? Yung mga sindikato, nagpupunta sila sa mga bakanting lote na walang tao. Diba? Kailan ba sila nagpupunta sa bar na magpapalitan sila ng malaking halaga? Okay lang sana kung maliliit lang yung dala nila. Hindi nahahalata. Pero kung ganyan, syempre, mahahalata yan. Napapaghinita tuloy kayo? Doon mo sa akin niabot yung 1 milyon. Na paano kung mapainom ako? Tapos may umupo pa sa tabi ko. Tama. Baka mamaya, sikwatin pa yon. Akan yung legs ko. Bakla pala, bayot. Gago! Di ba? Delicates. Siyempre, kung ako magpapadeliver ng pera, sa bahay ko papadeliver. Dito, diretso na sa Tsaka mamaya, baka may hold upper doon, di ba? Malay ba na hold upper na puro big time yung mga yan? Tapos makita na nagbibigayan ng pera sa bar. Maraming pera to. Siyempre, pwede silang hold upin kung tutuusin. Sayang yung pera nila. Common sense na lang kasi. Ginagawa niyong bobo yung mga tao. Kung ganyan kalalaking pera, dapat sa mas private kayo nagbibigayan. Siguro mas pinaliwalaan kayo kung dinala nyo na lang sa loob ng bahay. Sa anong tawag doon? Yung sa lagayan ng pera, wala kasi kung ganun eh. Bolts. Ano yun, bolts? Bolt. Sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Si Pangulong Duterte talaga tatawag sa'yo. Ayop ka talaga. Ang inang yan. Tatawagan ka ni Duterte. Andiyan na yung pera. Hayop! Presidente ka, tatawag ka, sasabihin mo, nandiyan na ba yung pera? Sinong tanga? Totoo lang, yung kasalanan ngayon, yung mga nangyayari ngayon, ibinibintang na sa mga Duterte. Yun lang, dinadivert nila sa mga Duterte. Alam mo, ang inang bobong puta. Yung kwento pang bobo.
Halimbawa lang, aminin natin totoo. Kunwari, totoo yan. Sige, totoo. Aminin ko, totoo. Ako mismo tatawag eh. Tang ina, bilyon-bilyon yung pera. Tatanong mo sa tao, na-deliver mo na ba yung lagay mo sa akin, yung pera? Siyempre mag-uutos ka. Hayop. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para Ang dami kong kilalang ganyan. Tangina yung isang kalbong walang ngipin. Panay ang picture nung kay VP Sara Duterte. Pwede ba natin sabihin na nagdi-deliver yun ng ngipin? O nagdi-deliver yun ng lalaki kay VP Sara Duterte? Galing talaga nila gumawa ng Yung mga script eh, no? lintik na picture-picture na yan. Ano, ibig sabihin, jowa ko si Ibana kasi may picture kami ni Ibana. Pwede ko ba sabihin yun? Nang ingangan kami? Hindi. Ay, yung picture, ano yan eh, sa totoo lang, Vice President yan, napakasikat niyan. Kahit saan pumunta yan, lahat nagpapapicture dyan. Yes. Government official, mapa-ordinaryong tao. Si VP popular kahit talaga. sino. Ay nagpapapicture dyan. Can they claim something and prove Yes. something na? Kasi ganito kaya totoo to. tatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, Sabi ang ganun. mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang controversial na magnetic lifters noong 2018. Naks, kinunik Kahit talaga. ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay Ang natagpuan dami nila naman sa kinukonekta Cavite. eh. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi Alam mo yung mga kwentong ganito? Alam mo sino naalala ko? Naalala ko lang si Trillanes. Isa ito yung mga inipo ni Trillanes na mga kwento-kwento nun eh. Na ganito kay Michael Yang, sa mga Duterte, sa asawa ni VP Sara Duterte, kila Pulong, di ba? Yung pinaguhubad niya pa si Pulong. Yung mga ganitong galawan, naniniwala kayo dito? Alam mo, ewan ko ha, tanga lang ang maniniwala sa mga ganitong klaseng kwento. si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa Grabe, abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Sige nga, kung meron, may record dyan. May record dyan, may video yan, may CCTV Oo. yan. Ilabas nyo. Tsaka kilalang tao yan. Kilalang tao yan si VP Sara. 'Di ba? Hindi pa pwedeng walang video yan, hindi pa pwedeng hindi ma-televise yan, hindi pa pwedeng walang ebidensya dyan. Ilabas nyo. Hindi yung puro hearsay lang, hindi yung puro salita. Sa totoo lang, madali lang naman mag-akusa ng puro salita eh. No? Ang mahirap talaga yung patunayan mo eh. Yung maglabas ka ng tunay na ebidensya, yung hindi AI ah. Ano ba? Don't tell me walang CCTV doon sa kulungan. No, Ilabas meron nyo. yan. 2020, Puro picture na nasa labas 2025 yun. Nagpa-picture, ma'am. Pwede magpa-picture. Kikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator Yun na na. magsampa ng kaso kay Madriaga. Nagko-connect na. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni De Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ganon? Ayon kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Ayan. Aminado siya. Buwisita si De Lima. Gago! Alam mo bakit nila inamin? Baka kasi may record eh. Ah. Na bumisita sila.
Kung hindi nila sinabi, mababasag yung kanilang kwento. So, Oo. inunahan nila yung mga tao, di ba? Oo. Inunahan na nila yung tao na, hindi, meron eh. Kami Hindi, bumisita. kung meron talagang ganon, na inamin nila dahil parang may ebidensya o may CCTV na pumunta sila, yung pagpunta ni VP Sara, meron din dapat yun. Ano yun, parang, pupunta si Sara Duterte dito, kailangan patayin niyo lahat ng CCTV. Ganun ba yan? Oh. So, ibig sabihin yan, meron kayong mga CCTV, meron kayong mga video, maglabas kayo ng video. Di ba? Hindi yung puro dakdak lang tayo. Di ba? Ito si Dilima, talaga isa din to sa natatakot maging presidente si VP Sara. Kasi balik oblo to sigurado eh. Kami. Ito, wag niyong kakalimutan na. Itong tao na ito, si Dilima, ang tindi ng galit sa mga Duterte niyan. Oo. Kasi nakulong yan. Doon siya nakulong eh. Hindi nakasubo ng ano yan, ng masarap na pagkain. Ano kaya masarap sa kanya? Sulat nyo nga dyan sa baba kung ano yung masarap sa kanya. Matagal na hindi nakasubo ng masarap na pagkain yan noon eh, kasi nakulong yan eh. Di ba, noong panahon ni Duterte. Kaya galit na galit yan, kaya gaganti yan. Nito lang December 8 ay sinabi ni Dilima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President. Kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napasuna ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Di ba? So, ayan daw, ha? Ayan daw. Doon pa lang sa mga kwento. Again, wag natin naanuhin yung abogado. The lawyer does, hindi naman po yan, Yan po ay Trabaho nila yan eh. officer of the court, meaning talagang hinahire lang sila. Wag yung sisisihin. Trabaho lang nila yan. Yung lawyer sa Siya ay lang, kinuha lang siya abogado. Trabaho niya lang yan. Okay? So, importante ho natin maunawaan ho ito, ha? Na yung mga sablay na statement, 'di ba, yung pagdi-deliver sa isa na yan, pagdi-deliver sa bar ng pera sa dami-dami naman ng lugar. Yung dumalaw daw ang si Duterte sa kanya, bakit hindi man lang maglabas ng video, picture or anything. You have to prove it eh. Yes. Always remember. You have to prove every accusation that you would say. Hindi pa pwedeng basta-basta lang. Yan ang eh. Kasi tandaan Pwede, niyo, tignan natin kung talagang maniniwala yung mga tao sa mga sinasabi nila ngayon. ito ha. Ito kasi ang style ng gobyerno ngayon ni Marcos. It doesn't matter to them whether they prove it in court as long as maintain namin yung pananaw natin, yung imahe ni VP Sara Duterte. It doesn't matter to them whether makonvict o hindi makonvict si VP Sara Duterte. Ang importante sa kanila, this is all about politics. 2028 election. Oo. Masisira yung perception natin. Gusto kasi nilang lilisin ng 2028 eh. Talagang walang tinik dapat sa lalamunan yan eh. Kasi once na magpalit ng presidente pag nanalo si VP Sara, alam nila na huhukayin ni VP Sara lahat ng naging problema natin ngayon. Doon sila madadali. Kaya hanggat maaari yun ang pine-prevent nila na manalo si Sara Duterte o makatungtong sa 2028. Kaya ngayon tinatrabaho na yan. Or yung ating pananaw kay VP Sara Duterte. That's the goal. Not only us, but ang kanilang they're trying to convince, yung naalala nyo sa trust rating, yung 33% si VP Sara Duterte, tapos wala na ito si Marcos, lalo na yung mga kasunod, hindi pala si Marcos, si Raffy Tulfo, at saka yung the rest, di ba? Wala na sa time is 2, kaya ang tawag doon, ibig sabihin talagang layo na. Ang hinahabol na lang nila yung, I think it was 40%, yung ayaw pang sumagot kung sino yung gusto maging presidente. Yan ang hinahabol nila. Yan ang tinatry nilang utuin. Yung 40% na hindi pa convinced kay VP Sara Duterte. Kasi pag nakuha nila yung kahit man lang yung kalahati niyan o yung 20%, sa tingin nila lalamang na sila. Yun ang kanilang pananaw. Kaya sa kanilang pananaw, hahabulin nila yun. Yun lang. Wala nang iba. Yun ang kanilang purpose, habulin yung percentage na yun. Yes. Again, pag hindi kayo nanindigan sa katotohanan, sasablay at sasablay lahat ng kwento. Katulad na nangyayari ngayon. Sa tingin ko, kesa na nakakatulong yung whistleblower sa kanilang goal na siraan si VP Sara Duterte, lalong nasisira. Oh. Nasisira yung goal nila. Lalo tuloy Hilig din nila kumuha ng preso. kita ng mga tao, bakit kaya sinisira ito si VP Sara Duterte? Ano kayang meron? Bakit kaya siya pinagtutulong-tulungan? Takot. Bakit kaya ganyan silang takot na takot kay VP Sara Duterte manalong presidente? Dahil nga mahuhukay ang mga ginagawa nila. Yun talaga yun. Tapos, pag nakita nilang kasinungalingan, how can you believe the government or the kakampuit or the makakaliwang NPA
sa kanilang ikakampanya sa 2028. Kung ngayon, nagsisinungaling sila at booking na booking sila dito. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Bana Trending News at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunayan ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.